Sandali lang, bago ka mag-skip, makinig ka muna. May dahilan kung bakit maraming lalaki ang nahuhulog sa single mom kahit alam nilang mas komplikado, mas mabigat at mas maraming responsibilidad. Ang mas nakakagulat, hindi ito tungkol sa sex. Hindi rin dahil mas madaling kausap. May psychological reason kung bakit kapag ang single mom ang nagmahal, ibang klaseng lalim ang binibigay niya. Pero eto ang tanong, kaya mo ba ang ganong klaseng pagmamahal? Kasi sa dulo ng video na to, malalaman mo kung para sa'yo ba talaga ang ganitong relasyon o kung masasaktan ka lang kapag pinilit mo. Kung gusto mong maintindihan ang buong larawan, huwag kang aalis. Makinig ka hanggang dulo. Hello mga ka-Diskarte Chicks! Kumusta mga lods? Welcome back dito sa channel kung saan pinag-uusapan natin ng real talk sa relasyon, psychology at diskarte sa buhay. Ang topic natin ngayon, totoo ba ang mas masarap magmahal ang single mom? Kasi aminin natin, may naririnig tayong ganito. Bro, ibang klase magmahal ang single mom. Mas maalaga, mas totoo, mas seryoso. Pero, may kabilang side din. Delikado yan, may baggage, may anak na. Hindi ka priority. So, alin ba talaga? Hype lang ba to? O may psychological truth talaga? Pag-usapan natin yan, walang plastikan. Bakit may nagsasabing mas masarap magmahal ang single mom? Number 1, emotional maturity dahil sa experience. Ang single mom dumaan na yan sa seryosong relasyon. Hindi yan relationship na pang high school lang. Ibig sabihin, alam niya ang sakit ng pagkakamali. Alam niya ang bigat ng commitment. Alam niya ang presyo ng maling pagpili. Sa psychology, ito ay experience-driven emotional maturity. Hindi na siya nadadala sa pabango, sa flex at matatamis na salita. Mas mahalaga na sa kanya ang consistency, respeto at seguridad. Number 2, mas practical, hindi pa arte. Real talk ka-Diskarte Chicks. Maraming single mom ang hindi na naghahanap ng perfect guy. Ang hinahanap nila, lalaking maaasahan, marunong makinig at may direksyon sa buhay. Hindi kailangan ng mamahaling date araw-araw. Mas mahalaga ang presensya at effort. Psychology-wise, tawag dito value shift. Nagbabago ang priorities kapag may anak na. Number 3, kapag pinili ka, hindi ka option. Ito yung madalas hindi naiintindihan ng iba. Kapag ang single mom ay pumasok sa relasyon, pinag-isipan ka, linimbang ka, sinigurado niyang safe ka sa mundo niya. Hindi ka pang try lang, hindi ka pampalipas oras. Ibig sabihin niyan kapag nagmahal siya, buo. Pang-apat, hindi ikaw ang number 1. Kailangan malinaw to kahit mahal ka niya. Anak mo na. Kung ikaw yung tipo ng lalaking seloso sa oras, insecure at gusto laging inuuna, mahihirapan ka. Hindi dahil hindi ka mahal, kundi dahil may mas responsibilidad siya kaysa kilig. So pang-5, may emotional wall talaga. Hindi lahat pero karamihan. May trauma. Pwede siyang madaling mag-overthink, mabilis mag-shutdown, takot magtiwala agad. Hindi yan drama. Self-protection yan. Ang tanong, kaya mo bang intindihin o gusto mo lang yung madaling relasyon? So bakit may lalaking hindi tumatagal? Maraming lalaki ang pumapasok sa relasyon sa single mom nang hindi handa. Gusto lang nila lambing, alaga, companionship. Pero pagdating sa patience, sa consistency, a long-term mindset, doon sila bumibitaw. At hindi kasalanan ng single mom yon. Para kanino talaga ang isang single mom? Kung ikaw ay emotionally mature, hindi insecure, may direction sa buhay, marunong rumispeto sa papel niya bilang ina, malaki ang chance na maranasan mo ang mas malalim at mas totoong relasyon. Pero kung gusto mo lang ng kilig,
or gamitin lang siya. Ayaw mo ng responsibilidad, hindi ka pa buo bilang lalaki. Masasaktan ka lang at masasaktan mo rin siya. So, totoo bang mas masarap magmahal ng single mom? Ang sagot? Mas totoo, mas malalim at mas may laman. Hindi dahil mas romantic sila, kundi dahil mas alam nila ang halaga ng pagmamahal. Ngayon, ikaw ang sasagot. Handa ka ba sa relasyon na hindi ka palaging nuuna pero hindi ka kailanman niloloko? Kung may experience ka, i-comment mo sa baba at sa susunod na video kailan ka dapat at hindi dapat pumasok sa relasyon sa isang single mom. Kaya stay tuned mga ka-Diskarte Chicks. Saludo po ako sa mga lalaking handa sa totoong relasyon. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kaya sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Chris Gambe watching from Queensland, Australia, James Cabral, Albert from KSA, Jo Marie Capada, Ilbert Di Matulak watching from Minalin, James Salador from Oriental Mindoro, Antonio Castillo from Malate, Manila, Rafael Lastimosa ng Iloilo, Javier Muntun ng Surigao City, Torvic Flores na isang watercolor artist from Laguna, Jan Osilios ng Oriental Mindoro, Raymond Dorada from Kandahar, Afghanistan, Francis Atag ng QC, Ailis Solanoy ng Aklan, Amigo Doy ng Quezon Province, Nehemias Marting ng Puerto Princesa City, Elsie Consolacion, taga Palawan, Laida Dario ng Pangasinan, War Cruz ng Caloocan City at kay Arfi Argiles ng Manila. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw sa lahat. Solid kayo. At para naman sa mga hindi pa nasa shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video? I-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.